Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening, mga kaindayon. Nandito na naman si Indayon ninyo. Nagbablog na naman dahil nga stress. Ito lang yung gamot ng aking stress. At dito ko lang din mapalabas yung aking napifeel ngayon na sobrang nanggagalaiti ako sa galit. Kasi alam nyo ba guys na may isa akong kaibigan dito na ganito yung ginawa ng kanyang anak ng amo niya. Kasi hindi komportable. Pero yung amo niyang babae, wala namang problema. Ito kasi yun guys, mini-message niya. So, napa-English tuloy ako ng hindi oras kasi ako yung nagbigay ng katulong nila. Ako yung nag-recommend ng katulong nila. Tapos ganunin lang nila. So, humingit talaga yung ulo ko. Hindi sila komportable magtrabaho. Kung hindi sila komportable sa trabaho ng kanilang katulong, so saulin nila lang. Huwag nilang ganunin na, bakit ba? Hindi ba yan nagtatrabaho yung katulong nila? Nagtatrabaho yan eh. Kilala ko yung kaya napa-English tuloy ako na wala sa oras. Naubusan ako ng English. Ayan yung mga English ko dahil yun. Ubusan ako para na lang ganun yung English ko. Ganito, ganyan. Pero siya naman, English niya, lalo nang sumakit yung ulo ko sa kakaintindi sa English niya. Kaya para pantay lang kami. Kaya ganun yun mga kainday. So, yung kaibigan ko kasi, ako yung nagbigay sa kanila. Tapos yung bahay nila, hindi ko alam, 4th floor pala. Then everyday naman yung naglilinis, buti kong nag-upo lang yan, nagpakain, upo, tulog. Ngayon, sininda ng ganon. Sininda ng ganyan. Diba, napaka-init. Init talaga yung ulo ko. Pinaway ko talaga. Kasi, hindi naman pala siya komportable. Siya na lang maglinis. Kung hindi din siya komportable, hindi siya sapat yung, kumuha sila ng dalawang tulong o tatlo. Kasi malaki yung bahay nila eh. 4 na floor. May kawawa yung kaibigan ko doon. Kaya gusto ko siyang palisin doon. Kaya inaway ko yung amo niya. Ay, yung amo niya naman, wala naman talaga. Kaya lang, yung anak lang pala. Yung anak na bruha. Sabi ko sa kanya, yan ang masahin yun. Sinabi ko, alam ko na pumunta yan dito sa Saudi para magtrabaho, pero hindi overwork. Hindi, alam mo ba nasa kontrata yan? Sabi ko, sinisend ko sa kanya. Ayun o, masahin yun. Kasi nasakit talaga yung ulo ko, na-stress ako dahil sa ginagawa niya sa katulong niya. Hindi pa ito tapos itong war namin. Kasi magkikita pa kami niyan kung pupunta kami ng stiraha, yung parang partihan nila. Hindi rin ako natatakot guys. Kung nalang tayo sa tama, hindi tayo matatakot. Huwag kayong matakot kung nasa tama lang kayo. Kasi na-over na ito eh. Sabi ko sana, gusto mo, isend ko sa'yo yung kontrata, basahin mo para malaman mo. Kasi over na yun eh. Malaki yung bahay nila, tapos naman pa yung gagawin niya. Kahit pinto, kahit alam naman namin yung trabaho. Trabaho yun naman talaga yan. Hindi naman talaga yan. Pero ilang buwan na yung katulong niya, ganunin pa rin. Sinsik pa. Hindi na lang kausapin na, ang gusto ko ganito, kasi ko ganito ha, ganyan. Hindi yung over. Ka-teacher ka? Uy, kalabanin ka lang ng ultimong taga-kuskus. Kung ganyan, ugali mo. Ay, kung haraba ka, bismillah. Sarap mong ingod-ngod ba? Porket may teacher ka na, ganyan-ganyan mo, sisend ka sa WhatsApp. WhatsApp ng katulong mo. Grabe ka. Grabe itong amo na ganito. Siguro ito mag-asawa, tapos mahanap na. Kasi gusto mong i-reklamo eh, para maban na ito eh. Ngayon yung Saudi, iban na dahil sa ganyang ugali. Ganyang ugali na mga iba dito. Hindi nila nakikita yung bahay nila, napakalaki.
4th floor. Tapos, may elevator. Gusto niya yung salamin ng elevator, linisan. Pinto. Ay, naku, alam naman namin yung trabaho namin. Alam na yan ang katulong kung ano makikita niya marumi. Hindi yan komportable. Kasi katulong siya. Pumunta siya dito ng Saudi para maglinis. Pero hindi yung overwork. Overwork na. Hindi nga talaga tama yan. Kaya kung overwork kayo, kaya reklamo kayo. Huwag niyong hintayin na bumagsak pa yung katawan ninyo. Ano pa ba, yung pagdadaanan mo pa yung sobra. Kung kaya ninyo magsumbong, sumbong kayo. Kung overwork kayo, kung may problema kayo sa amo. Tapos magsahod pa, dili-dili pa yung sahod. Kaya sobra na itong amo niya eh. Kaya inaaway ko talaga. Kasi, hindi naman talaga tama yung ginawa niya, guys. Yung isa lang kayong bahay, sisid ka pa ng trabaho. Kung hindi ka naman pala comfortable, bakit ko ako mukha ng katulong? Excited pa yan nung paparating pa lang. Ano? I am good. Ngayon, napakademonyeta pala. Mataas ang sungay mo, mas tatapatan ko yung sungay mo. Yan ang sasabihin ko sa kanya. Grabe talaga siya. Wala siyang awa sa katulong niya. Payat-payat na nga yung katulong niya. Grabe guys, na-stress talaga ako. Nagpa-English ako na wala sa oras. Alam niya mag-English eh. Pero yung English niya, wrong grammar ba yung English ko? Mas lalong wrong grammar yung English niya. Kaya intindihin niya yung English niya, ay intindihin niya yung English ko, intindihin ko rin yung English niya. Grabe talaga guys. Grabe. Napano talaga ako. Grabe talaga yung ginawa niya. Kaya, ilag ako ngayon kasi dito ko ilabas yung grabe. Nanginginig talaga ang katawan ko kanina. Tinawanan ako ni Ate Mary bago sila umalis. Kasi, kanina pa ako nag-message eh. Kanina pa lang ako nag-ano eh. Gano'n talaga yung kamay ko sa galit eh. Nasa harap ko, sarap. Suntok ba? Sarap makatikim ng kapaon ng kalawit eh. Grabe talaga yung amo niya. Yung anak pala. Hindi, yung amo naman niya, wala namang problema. Kung ano lang yung trabaho niya sa isang araw, comfortable siya. Kasi alam naman ng, ano na, buti kung natutulog lang yan. Tulog kain lang yan. Trabaho yan eh, pero hindi siya komportable. Itong anak eh. Porque teacher siya, pa-English siya. Kung grammar naman yung English, lalo din ako. Ay naku, buhay talaga dito sa abroad guys. Kailangan talagang tatagan mo yung loob mo. Kung nasa tama ka, lumaban ka. Pero kung makipagtay din tayo. Kasi hindi naman tayo, porkit katulong tayo, aapihin tayo. Porkit katulong tayo, aapakan tayo. Hindi, lalaban din tayo muna sa tama. Kung nasa tama kayo, yan. Kaya kayo mga first timer, huwag muna kayo magsabi sa mga pamilya ninyo na mabait yung amo ninyo. First month, second month, third month. Kasi alam nyo mga first timer, first month, second month, third month, fourth month, mabait pa si amo dyan. Mababait pa yan. Alam mo, pag lumagpas ka na, dyan mo na unti-unting malalaman ang tunay na ugali nila. Puriya lang sa mga tunay na mabukid. Tulad sa aking employer, na isang taon na ako, parang walang pinagbabago, ganun pa rin. Mabutos yan, ganun, ganito. Pero hindi talaga ako nakatikim ng magbubong na siya na over. Pero guys, itong amo ni na kaibigan ko, stress talaga ako. Kaya kayo mga first timer, mag-iingat talaga. Huwag kayong magpapaapi. Huwag kayong sabihin na, huwag ninyong sabihin yung amo ninyo na, what my appearance in your home. Huwag niyong itanong. Kusang i-appreciate kayo ng amo. Yun ang gagawin nyo. Yung amo ninyo yung kusang mag-appreciate kung ano yung nagagawa ninyo. Kung appreciate man yan o hindi.
Ayan, huwag mong itanong kung ano yung affairs nyo sa bahay. Hayaan nyo si employer. Kasi, grabe. Kaya ganyan guys. Kasi, pag ganyan sasabihin niyo, tapos hindi natin alam yung another month pa, na magbago tayo, di ba? Mayroon na talaga tayong ugali. Mayroon nga silang ugali, di ba? Tayo pa kayang Pilipino. Kaya huwag niyo tanongin yung amo ninyo. Hayaan niyo na ma-appreciate kayo. Hayaan yung hindi. Huwag niyo lang tanongin. Kaya mga first timer, huwag kayong magsabi na, ang bait ni mama ko. Inatiran ako ng pagkain sa kwarto. Inatiran ako ng tubig sa kwarto. Tinatawag ako pag kumakain. Sinisiparitan ako ng pagkain. Guys, ito sabihin ko sa inyo, magbabago yan. First month, second month, third month, mahal ka pa nila. Kasi pwede ka pa bumalik sa agency, may ano pa yan eh. 3 months yung visa natin, di ba? Kaya mag-ingat kayo. Huwag muna kayong magsabi na, Mama, mahal na mahal ako ni amo ko. Mama, ganito yung amo ko. Mamasin muna kayo. Before kayo makasabi na mabait yung amo ninyo, pauwi na kayo na hindi magbabago. Hindi magbabago yung ugali sa ipinapakita sa inyo sa first hanggang patapos ang kontrata. Yan ang tunay na mabait. Pero yung first, second, third, magpapakita pa yan. Kasi nararanasan ko yan. Siyempre nararanasan din ng iba to. Pero nasa sa atin din yun na kung paano natin pakisamahan yung ating employer. Nasa atin yun. Kaya mag-iingat po tayong lahat sa pagsama sa ating mga amo. Kasi mga marites, akala mo Pilipinas lang ang maraming marites. May marites din yan sila. Enggitera, nasa kanila lahat eh. Marites, enggitera. Hindi yan pwedeng ano yung nasa bahay ay gusto niya nasa kanya din. Ganyan sila kay enggitera. At least enggitera sila may pera. Kaya mag-ingat po tayo mga ka-OFW, mga kaindayon. Kaya huwag muna kayong magsabi na mabait si employer kung bago pa lang kayo. Masin muna kayo. Pakiramdaman nyo muna. Huwag kayong dalos-dalos na makapit sa pamilya din natin sa Pilipinas. Comfortably lang din sila. Kasi sinabi natin sa kanila na mabait talaga yung amo natin. Huwag natin sabihin na, ang bait niya amo ko kasi yung Pilipinas. Comfortably yan sila. Comfortably. Ay, mabait pala ang amo ng anak ko. Ay, mabait pala yung amo ng asawa ko. Ay, mabait pala sa amo ni mama ko. Kaya, guys, masin po na kayo. Bago tayo magsasabi na mabait, patapos na yung kontrata. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Thank you so much guys for watching. And God bless. And please subscribe and click the notification bell para updated ka sa another vlog ko. Bye!